Ang puot ng Diyos ay hindi tulad ng galit ng tao. Ang Diyos ay hindi basta na lamang napipikon o nawawala sa kontrol at nagpapakita ng hindi maipaliwanag na galit. Ang kanyang puot ay hindi emosyonal na galit na bigla na lamang sumisikat at nangingibabaw sa ating mga salita at gawa. Ang kanyang puot ay maingat, batay sa malinaw na paghatol ng kasalanan, at pagpaparusa. Ngunit hindi ito kailanman padalos-dalos. Ang puot ng Diyos ay kaugnay ng kanyang kabanalan, ang paghatol ay bahagi ng kanyang pagiging perpekto. Ang pagtanggi sa puot ng Diyos ay pagtanggi rin sa kanyang kabanalan, sa ating pagiging makasalanan, sa presensya ng demonyo sa sanlibutan, o lahat ng ito. Kung walang kasalanan, walang puot. May kasalanan ba sa mundo? Kung gayon, ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan ng makatarungang tugon ng puot. Kapag sinabi nating ang Diyos ay banal, ang ibig sabihin nito ay, kasama ang kanyang walang hanggang kadakilaan, ang kanyang karakter ay walang bahid. Hindi siya maaaring akusahan ng anumang mali. Siya ay may walang hanggang pagmamahal sa kung ano ang may walang hanggang halaga at may walang hanggang pagkamuhi sa anumang kumakalaban sa walang hanggang halaga. Ang kanyang kagalakan sa mga kapuri-pering bagay ay walang hanggan, at ang kanyang pagkamuhi sa mga kahiyahiya ay perpekto. Tandaan na ang kanyang pagmamahal ay hindi tulad ng pagmamahal ng mundo. Siya ay nagmamahal gamit ang agape na pagmamahal. Pero tandaan mo na magiging anak ka lang ng Diyos kapag ikaw nanampalataya kay Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus na iyong tagapagligtas at naglinis ng iyong kasalanan. Pag nagawa mo ito ng buong puso, kaluluwa, isip, buong lakas, makakatanggap ka ng awa at habag sa Panginoon at ikaw mabibiyayaan ng regalo na kaligtasan at magkakaroon ka ng personal na interaksyon kay Jesus at mababautismuhan ka ng banal na espiritu at magiging templo ng Diyos ang iyong katawan at ikaw magiging anak na ng Diyos. Purihin ang Panginoon.